tigil ang EDCA ngayon, it is deemed automatically renewed year to year unless magbigay tayo ng notice of 1 year advance notice for its termination. Pero sabi ng Korte Suprema, meron tratado dyan. Ang tratado ay yung Mutual Defense Treaty na Circulo 1952 pa. Sabi ko, paano nangyari yun na nakabase siya sa tratado? Samantalang ang 1987 Constitution, nagkaroon lang ng visa ng 1987. So kapag sinabi na dapat may tratado, dapat yan tratado na ipinasok matapos ang pagiging epektibo ng 1987 Constitution. At paano magiging basihan ang 1950s na tratado? Pangalawa, ang sabi ng Korte Suprema, haka-haka mo lang yan na permanente ang mga EDCA na yan. Kasi kakapirmal pa lang ni Noynoy Aquino noon. Pero ngayon, 10 taon na. Yung 5 base militar na ginagamit nila mula nung 10 taon, ginagamit pa rin nila ngayon. So ngayon po, babalik kami sa Korte Suprema dahil sasabihin namin na pruwebahan na namin sa loob ng 10 taon na naging bahagi tayo ng EDCA, hindi po umalis ang base militar ng mga Amerikano and therefore it is permanent basing na pinagbabawal po ng saligang batas. Meron naman po tayong legal na remedyo. Well, siguro po pag ako'y nakahinga-hinga dito sa mga ma-issue na ito, isasalang din po natin yung petition na yan sa Korte Suprema. Mayroon po tayong last question po na po kay Ms. Flor. Magandang gabi po. Nung sa election po, may mga boses po ang mga OFW. Sabi po ni Attorney Dick, yung sa charter change, matagal na po kasi issue. Sabi niyo po, sabihan ng mga kamag-anak na magbabayan. Ang mga Pilipino po ba sa ibang bansa ay walang partisipasyon? Ano po yung sa charter change? Kasi ang mga nasa Pilipinas lang po ba ang may right na pumirma? Well, ang nangyayari ko kasi, ang merong say diyan sa pagkalikot ng ating saligang batas ay ang Kongreso. Kaya nga pinipilit nila either yung tinatawag nilang People's Initiative na hindi naman talaga mga political initiative ho yun na na-discover natin lahat at natigil naman. Ngayon nagsishift sila doon sa Constituent Assembly. May say pa rin ho kayo doon pag ratifika. Kunyari na ilusot nila yung ratification. Pero kaya ho tayo maghigpit na nangangampanya dahil kayo yung mga influential sa inyong mga pamilya, sa inyong lipunan, sa inyong lugar. Kampanya ninyo na huwag tayong pumayag. Dahil pag ito'y nakalusot, either People's Initiative or Constituent Assembly, yayariin nila tayo pagdating ng referendum. Areglado na yan, sigurado yan. Makina at Comelec lang katapat yan. Hawak nila pareho yan eh. Hindi lalabas ang tunay nating tinig. Kaya ngayon pa lang, patuloy tayong mag-ingay, pigilan natin. Dahil pag yan ay nakalusot, whether it be through People's Initiative or Constituent Assembly, yari na yan, lutong Macau yan, lulusot nila yan. Dagdag lang po, tama po yung obserbasyon ninyo. Hindi po makatarungan na sa People's Initiative, walang boses ang OFW. Yan po'y batas lamang. Ang requirement, 2% per district, 20% of total registered voters. Abay, hindi kayo isinama. Dapat, kung meron 2% per district, dapat siguro 2% man lang ng mga OFWs lumagda din. Dahil kayo po, hindi kayo mabibili ng ayuda. Hindi kayo malilinlang. Tapos, pangalawa po, ako po medyo nalimutan ko na po yung mga nangyari sa akin sa eleksyon dahil talaga namang alam ko naman na pera-pera talaga ang panalo sa eleksyon, no? Pero nag-number 3 po ako sa OFW votes. Dahil ako nga po ang ako lang po yung anak OFW. Ako lang yung nag-OFW 2 beses sa Singapore at sa Amerika. Pero bakit po hindi pa rin tayo nagwagi? Ang kaunti po ng bumotong OFW. Number 3 ka nga, pero 250,000 lang ang bumoto.
So yung number 3 mo na 250,000, hindi sapat para manalo. Kaya naging 11,400,000 lang ang boto ko. Pero kung yung 14 million na yun, kalahati man lang bumoto at number 3 ako, panalo ko ngayon. Bakit tinago naman yung aming minuto? At dami naman sa namin na dito. Well, ngayon po may pagkakataon. Kasi for the first time, i-allow po nila yung mail voting sa OFWs. Dahil, nakakatakot, pero ang totoo po kasi, lalo na sa Middle East, hindi naman sila makaalis sa kanilang mga amo sa araw ng butuhan So ngayon, dapat payagan ng electronic voting para sa OFWs o di naman kaya mail voting. At ginagawa naman po yan sa Estados Unidos din, yung mga hindi nakatira sa Amerika. So siguro po ngayon, magkakaroon ng mas maraming boses ang mga OFW. Pwede ba ho, inganyohin yung lahat na magrehistro at bumoto dahil kayo po mulat ang inyong mga mata kung paano dapat pinatatakbo ang gobyerno. Mantakin ninyo sa Pilipinas ang mga mahihirap na mamatay pa rin dahil lamang sa kahirapan. Dapat parang Japan, nasagot ng gobyerno ang kalusugan man lang at ang edukasyon. Yun lang po. Maraming salamat po. Kasi parang bago sa akin marinig yung pananaw na walang boses ang OFW kasi nagsilbi ako sa bayan under President Duterte na mahal niya OFWs. Alam niyo yan, di ba? At siya yung nagturo sa akin na napakahalaga ng boses ng OFWs. So, parang naninibago ako doon sa paniniwala na yun. Hindi ako naniniwala. Hindi ko tinatanggap yun kasi napakarami naming nagawa na kabutihan para sa bansa. Kunyari, for instance, laban sa CPP, NPA, NDF, dahil sa pakikipag-alyansa namin sa mga kababayan natin na nasa Europa, na nandun ang CPP, NPA, NDF, yung mga NDF, di ba? So, sa totoo lang, nararamdaman ko yung lakas ninyo. At ito nangyayari ngayon sa Japan, natatakot yung mga yan, na nakikita nila na nag-iisa tayo, nagkakaisa tayo. Maraming salamat po. May follow-up question po. Kasi po, usually sa mga goals, sa mga laws natin, sa political laws, wala po kaming lecture dyan. Wala po kaming masyadong kaalaman. Sa ngayon, syempre na didinig namin sa social media na nakakapag-aral din kami, nalalaman namin yung iba-ibang mga batas. Request lang po, more lecture. Sige po. Yung aking spokes hour, dadagdagan ko po siguro. Imbis na 3 beses sa isang linggo, 1 beses tungkol sa batas lang kada linggo. Okay? At awareness po sa rights namin para hindi po kami basta-basta lang sinasabihan na, oy, bawal yan, wag magsalita, ganon. Opo, kasi lahat kami natatakot. At yung mga kasama namin sa Pilipinas, hindi lang tinatakot, ginugutom para pag binigyan ng konting pagkain, pipirma na dun sa sa People's Initiative or kung ano man yung tinatawag nila ngayon na ganun din ang ibig sabihin. maraming salamat po. So doon po nagtatapos ang ating pong tanong mula po sa ating audience at sa ating press. Any last message po bago po tayo magtapos mula po sa ating tatlong pinagpipitagang bisita? Okay, so in closing, I'll just read to you what I wrote this morning coming here. I'd like to share this to all of you. A man dies when he refuses to stand up for that which is right. A man dies when he refuses to stand up for justice. A man dies when he refuses to take a stand for that which is true. Courage is what it takes to stand up and speak. Courage is also, kayo po ito, what it takes to sit down and listen. Maraming salamat sa inyong oras, sa inyong panahon, sa inyong pakikinig. Salamat sa pakikiisa, sa patuloy ninyong pagmamahal sa bansa. Salamat sa inyong pagiging maiisog. Ang nararamdaman ko lang ngayon ay talagang yung infinite love and gratitude na nandito kayo. Kayo ang nagtuturo sa akin paulit-ulit that country